Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang tumatamang liwanag sa mukha ni Angela ang nagpamulat sa kanya. Bumangon siya at tiningnan ang bakanting higaan sa tabi niya. Nakabangon na siguro si Aidan. Umahon siya sa kama at tinagilap ang roba. She needs to freshen up. Baka sakaling maging malinaw ang lahat sa kanya. Inaantok pa siyang pumasok sa banyo only to see a naked man under the shower. Ha! Tili niya na makita ang kahubada ni Aidan sa likod ng bubog na dingding na naghihiwalay sa shower area at sa water closet. Mabilis naman ang naging kilos ni Aidan para balutin ang katawan. What is it? Anong nangyari? Gulat na tanong ni Aidan kay Angela. Nakatapis na ito ng tuwalya sa ibang bahagi ng katawan. You were taking a bath naked and I saw your nakedness. Naiinis na wika ni Angela na nakatakip ang mga kamay sa mata. Aidan cracked a smile. I'm covered, Angela. Dahan-dahan naman na inalis ni Angela ang kamay na tumatakip sa mata. Pinalisikan niya ng tingin ng lalaki na hindi mawala ang ngiti sa labi. Bakit ba hindi ka naglalak ng pinto? Inis na tanong ni Angela. I'm sorry about that. Nasanay kasi ako na hindi naglalak ng pinto dahil ayaw mo. Kumuha pa ng isang tuwalya si Aidan para tuyuin ang buhok. Napakunot naman ang noo ni Angela. Tinutukoy ba nito ang buhay niya? Let's talk about that later after I take a bath. Get out! Agad namang tumalima si Aidan. Lumabas ito ng banyo para magbihis. Pagkalabas ng lalaki, ay isinara ni Angela ang pinto at inilak ito. Ilang minuto siyang nakasandal sa pinto at iniisip ang mga sinabi ni Aidan. She has an amnesia. Mahirap paniwalaan dahil ang alam niya ay ito ang may amnesia at hindi maalala ang nakaraan nito. Pero bakit tila bumabaliktad ang sitwasyon nila? Ano ba ang dapat niyang paniwalaan? Noong mga nakalipas na araw ay nawindang ang mundo niya na makita ang kamukha ng kanyang asawa. Akala niya ay makukulong siyang muli sa poder na mapalakit na si Ivan. Tinulungan niya itong makaalala, ngunit iba ang nangyari. Siya na ngayon ang tinutulungan nitong makaalala. She needs to know how she had an amnesia. Nagmamadali siyang naligo para makausap si Aidan. Nang matapos at makapagbihis, ay agad niya itong hinanap. Nakita niya ito sa gilid ng pool at may kausap sa cellphone. Nakatalikod ito kaya hindi siya nito namalayan na lumapit. Pinakinggan ni Angela ang pinag-uusapan nito at nang sa kabilang linya, Tell her I miss her, Mom. Kaunting panahon na lang, makakasama na niya ang kanyang mommy. Bumaling si Aidan sa kanan, kaya agad na kumubli si Angela sa likod ng halaman. Yes, Mom. She's fine. She just need time to recover. Naisip ni Angela na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Mas lalo niyang ginalingan ang pagtago para mapakinggan ang kung ano pang mapag-uusapan ni Aidan at nang kausap nito na sa wari niya ay ina nito. I know, Mom. Akala ko rin hindi ko na siya makikita. Pero tadhana ang gumawa ng paraan para mag-cruise ang landas namin. I was not able to call you for a couple of months because of the accident I had. But I'm sure my man told you I'm fine. I was able to regain my memory because of her. And now, it's my turn to help her. Nakita ni Angela na humiti si Aidan at tumango na tila masayang sinasang-ayunan ang sinasabi ng nasa kabilang linya. I will, Mom. I gotta go. I will call you once she remembers. Okay? Tell my baby I love her and her mommy loves her so much. After saying those words, Aidan cut the call. Bumuntong hininga muna ito bago pumasok sa kabahayan. Pinanatili ni Angela ang sarili na nakakubli hanggang sa masiguro na wala na si Aidan. Lumabas lamang siya sa pinagtataguan nang masigurong wala na ito. Pumasok siya sa loob ng kabahayan at hinanap ang lalaki. She checked his office but he was not there. Sunod niyang tinungo ang lihim na silid ngunit wala rin ito doon. She went into their bedroom but he was not also there. Huli niyang pinuntahan ang kusina at doon niya ito nakita abala sa paggawa ng kung ano.
Can we talk? Tanong niya rito. Nilingon siya nito saka ngumiti. Sure, let me finish this sandwich for you. Tinanguan niya ito at umupo sa island stool. Habang hinihintay ang sandwich na ginagawa nito, ilang minuto lang ay inilapag nito sa harap niya ang 2 piraso ng sandwich na nasa magkaibang plato. We can talk now. Naupo ito sa island stool, nakatapat ng sa kanya. What do you want to talk about? You said I had an amnesia. Panimula niya. How did I had it? Did I had an accident? No, hindi ka na aksidente. You were abducted. I was abducted? By whom? Habang nagtatanong si Angela kay Aidan, ay may mga piraso ng larawan sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Sigurado siyang mga alaala niya iyon. By the man you thought was your husband. Si Ivan? Tumango si Aidan while he grabbed one of the sandwiches and stuck it into his mouth for a bite. No other than Ivan. Siya lang naman ang kilala mong asawa, hindi ba? Angela sensed sarcasm and pain in Aidan's word. Siya ang kilala ko dahil siya ang naaalala ko. If you're my husband, help me remember you then. Angela said with desperate tone. Kung totoong sinasabi mo na may amnesia ako, sino ang mga taong kinilala kong pamilya? Sino ba talaga ako? I can't just believe whatever you say. Hindi kita kilala para basta nalang paniwalaan ang mga sinasabi mo. I don't even know your real name. Aidan Montemayor. I am Aidan Montemayor. And you are Angela Flores Montemayor, my wife. Inalok siya ni Aidan ng sandwich na ginawa nito ngunit tinanggihan niya. Hindi naman sa hindi niya ito gusto. Mas interesado lang siya sa mga nalalaman nito tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Katulad na lamang ng pangalan niya na ang alam niya ay Angela Torres, pero ngayon, nalaman niyang ang pangalan pala niya ay Angela Flores Montemayor. Bakit naman ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Paano kung ginagawa mo lang ito para makalimutan ko si Ivan? May pagdududa pa rin sa dibdib niya. Hindi niya matanggap na ang buhay na pinaniniwalaan niya ay hindi pala totoo. Her life was a lie. I just want my wife back. May mga taong naghihintay na maalala mo, Angela. I wouldn't risk my life if this is all a drama. Nagtataka siyang tumingin kay Aidan dahil sa sinabi nito. She didn't ask anything, but Aidan knew what she wanted to ask. Naaksidente ang yate ko the same day Ivan died. Patungo rin ako sa Cebu noon dahil ayon sa aking informant ay doon pupunta ang taong kumuha sa iyo. I didn't know the time na si Ivan ang abductor mo. May yate crashed because of the debris from Ivan's plane. My head hit a hard object from the yacht that caused my temporary memory loss. Months have passed that I lived as Ivan because of his things found in me. Hanggang sa may mga tao na nag-claim na hindi ako si Ivan, kundi si Aidan Montemayor. I didn't believe them dahil sa mga gamit ni Ivan. Kaya tumakas ako para alamin ang totoo kong pagkatao until I met you. You helped me remember my past, including Pauline. Aidan paused when his phone rang. Nabiti naman sa ere ang pagsasalaysay ni Aidan kay Angela nang sagutin nito ang tawag. Tumayo si Aidan sa kanya para kausapin ang kung sino man ang tumawag. Naiwan naman si Angela na nakatanaw lamang sa likod ng lalaki na nagsasabing asawa niya. If you really are my husband, I am a lucky woman then. Angela felt butterflies in her stomach while watching Aidan from afar. Ang gwapo naman ang asawa niya. Angela was impatiently waiting for Aidan at their doorstep. Pagkatapos kasi nakausapin ito ang tumawag kaninang umaga, ay nagpaalam ito na aalis sandali dahil may mahalagang tao na kakausapin. Ngunit halos maghagabi na ay wala pa ito. Aidan also advised her not to leave the house without a security. When she asked why, hindi ito sumagot, sa halip ay hinagkan siya sa pisngi saka umalis. Miss Angela, pinapasabi po ni Master Aidan na gagabihin daw po siya ng uwi kaya huwag niyo na daw po siyang hintayin. Napataas ang kilay niya sa sinabi ng isang katulong. Bakit kaya ito nagsasabi sa kanya noon? Aidan could have called her directly. When did he say that? Here comes her irritated side. Kakatawag lang po ni Master Aidan kay Manang Esther. Pinapasabi po iyan ni Master Aidan sa inyo. No. Hindi ako aalis dito unless siya mismo ang tumawag sa akin para sabihin yon. Tell him that.
She crossed her legs while sitting on the chair on the deck of the house. Sasabihin ko po kay Manang. Agad na umalis ang katulong at nagtungo sa maid's quarter. Ilang sandali pa ay narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya na makita ang pangalan ni Aidan. Alam mo naman pala ang number ko. Bakit kinabahan ka pa tumatawag? Is that how you treat your wife, Mr. Montemayor? Bungad ni Angela nang sagutin ang tawag. Aidan on the other line can't help but smile. Kahit papaano ay nararamdaman nito na unti-unti nang bumabalik ang demanding niyang asawa. You really sound like my wife now, Mrs. Montemayor. Are your memories back? Napanguso si Angela sa tanong ni Aidan. I hope so. Gusto ko na maalala ang lahat. By the way, do we have a child, Aidan? May mga naaalala akong isang batang babae. Hindi ko malinaw na nakita ang mukha niya but she called me mommy. Do we have a child? Biglang tumahimik ang kabilang linya. Akala ni Angela ay binabaan siya ni Aidan ng tawag, kaya nagsimula na naman siyang mainis rito. I'm coming home. Wait for me there, Angela. Pagkasabi nun ay nawala na ito sa kabilang linya. Ilang minuto ay isang nagmamadali na Aidan ang dumating lula ng kotse nito. Agad itong bumaba ng kotse nang makita siya. How much do you remember, Angela? Do you remember the child's face? Agad nitong tanong na makalapit sa kanya. Nabigla naman siya rito, kaya hindi agad nakasagot si Angela. Do you remember the face of the child, Angela? Ulit nito. I don't know. Malabo ang mukha ng bata pero malinaw na tinawag niya akong mommy. May anak ba tayo? Anak ba natin ang picture ng bata na pinakita mo sa akin? Sumilay ang ngiti sa labi ni Aidan habang siya ay naghihintay sa sagot nito sa mga tanong niya. Yes, she's our child. She's a UK. Natutop ni Angela ang bibig sa sobrang pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Naluluha siya na natatawa. Masaya siyang nalaman na nagsilang pala siya ng isang supling sa mundo. That was her greatest dream, to bring life to earth. Nagawa na pala niya ito ngunit hindi lamang niya maalala. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Gaano katagal na akong may amnesia? Gaano katagal na simula nang itago ako ni Ivan? She was too curious to know how long her child had been living without her. 3 years. You were abducted the night Pauline died. Mas lalo siyang nagulat sa isinawalat ng asawa. What do you mean? Nagugulumihanan niyang tanong. Hindi sumagot si Ivan. Sa halip ay nagpalingali nga ito sa paligid. Isa-isa nitong tiningnan ng mga bantay na inilagay niya sa bawat sulok ng kabahayan. Saka tinawag nito si Walton na agad namang lumapit sa kanya. Bring more men here and secure the area. Utos ni Aidan kay Walton na agad na sinunod ng huli. Let's get inside the house, Angela. Mas makabubuti kung doon natin pag-usapan ang tungkol kay Pauline. Pumasok nga sila sa loob ng kabahayan para ipagpatuloy ang pag-uusap. Sa lihim na silid siya dinala ni Aidan kasama ang lahat ng kanyang mga litrato na naroon. Bukas ay ipapalabas ko na mga ito sa mga maid. Ipapabalik ko sa dati nilang kinalalagyan, just like where you wanted them to be. Tukoy nito sa mga litrato niya. Hindi naman niya pinagtuunan ng pansin ang sinabi nito. Gusto niyang malaman ang koneksyon nila ni Pauline dahil alam niyang malaki ang parte ni Pauline sa buhay ng dumukot sa kanya. Anong kinalaman ng pagkawala ko sa pagkamatay ni Pauline? Tanong niya kay Aidan. I received a call earlier this morning from my informant. He told that information about Pauline. Noong gabi na maaksidente si Pauline ay may nakabungguan siyang kotse. The driver of the other car was you. Pauline died on the spot while you had a severe injury in your head that resulted to amnesia. Ivan took the blame on you and made you pay for Pauline's death. Hindi matanggap ni Ivan na nagpakamatay si Pauline at nadamay ka lang. Binayaran niya ang mga pulis para ipalabas na nabunggo sa puno at nahulog sa bangin ng sinasakyan ni Pauline. Hindi sinabi ng mga pulis na may nakabungguan ng kotse si Pauline. Ang mga kinikilala mong pamilya ngayon, ang tanging witness ng pangyayari at hawak din sila ni Ivan sa leeg. Hindi makapaniwala si Angela sa mga sinabi ni Aidan. Ibig sabihin, ang buhay na alam niya ay gawa lamang ni Ivan. Kaya pala laging mainit ang dugo nito sa kanya dahil siya ang sinisisi nito sa pagkawala ni Pauline. Everything makes sense now. Kung ganoon ang pangyayari, paanong naging abduction ang pagkawala ko? Muli niyang tanong. Weeks after you disappear, someone called us asking for money in exchange for an information about your whereabouts. It was a woman.
We never had a chance to locate her dahil sa connections ni Ivan. Pero kanina nalaman ko na ang babaeng tumawag na iyon sa amin ay ang kinikilala mong nakatatandang kapatid na si Lizel. Lizel tried to save you, pero nalaman ni Ivan kaya ipinadala nito ang ate mo sa Greece para hindi mo sabi na kahit na sino ang tungkol sa tunay na nangyari sa'yo. Kaya pala hindi niya madalas makita noon na nakatatandang kapatid, pero madalas itong tumawag at kausapin siya kaya naging malapit sila sa isa't isa. Kahit noong kasal nila ni Ivan ay wala ito. Ang sabi ng kanyang mga kinikilalang magulang ay abala ito sa pag-aaral ng bago nilang negosyo. Noong mamatay lamang si Ivan, ito ay nakabalik ng bansa. Ibig sabihin, hindi talaga obsessed sa akin si Ivan katulad ng sinasabi ng magulang nito? Gusto niya akong parusahan kaya hindi niya ako nilulubayan? Isa rin siguro sa dahilang kamukha ko si Pauline? Angela realized afterwards. Ngayon niya napagtanto ang tunay na dahilan ng malupit na trato sa kanya ni Ivan. Binuhay ni Ivan sa'yo si Pauline dahil magkamukha kayo. Pauline was your twin sister. Namilog ang mata niya sa gulat. Akala niya ay nakakagulat na ang katotohanang may koneksyon na nangyari sa kanila ni Pauline. May mas nakakagulat pa palang revelasyon kaysa dito. Hindi siya agad na nakaimik nang sabihin iyon ni Aidan. Kakabal ko si Pauline? Napaupo sa bakanting silya si Angela nang malaman na kakambal niya si Pauline. Napahawak siya sa ulo na biglang may mga piraso ng alaala ang nakita niya. She remembered a woman who looked like her, bidding goodbye. Niyakap siya ng babae, saka nakangiting sumakay sa isang magarang kotse. At doon, unti-unting bumalik ang mga alaala niya sa nag-iisang kapatid. I remember her. Naaalala ko na si Pauline. Lumaki kami sa ampunan. We were both 15 when we were adopted. Magkaibang pamilya ang umambun sa amin. We got separated. Simula nang ampunin kami, ay wala na kaming naging komunikasyon sa isa't isa. Parang kinurot ang puso niya para sa kakambal at sa nangyari dito. They were close that not even that can separate them. Pero dahil sa pangarap nilang magpabilang sa isang pamilya ay napilitan silang magpaampon. Hindi sila maaaring ampunin ng isang pamilya dahil teenager na sila kaya nagkahiwalay sila. I never knew it was my sister. I should have known her, Aidan. Napahugulgol ng iyak si Angela sa balikat ng asawa na agad siyang dinaluhan at niyakap. Wala kang kasalanan, Angela. It was an accident. Pauline killed herself because of Ivan. Besides, you have an amnesia. You don't remember anything except for the memories that Ivan fed you. But now, your memories are slowly coming back. You will remember everything in no time. You will remember your family and you will remember us. Napanatag ang loob ni Angela sa sinabi ni Aidan. Alam na niya ngayon ang taong kanyang dapat pagkatiwalaan. Pagbabayari niya si Ivan sa ginawa nito sa kanyang kakambal para humantong sa pagpapakamatay nito. I want to remember everything about me, Aidan. I want to know what kind of woman I am, what kind of wife and a mother, and I want to meet our daughter UK. Yumuko ng bahagya si Angela na makaramdam ng hiya sa sinabi. Alam niyang hindi pa buo ang kanyang alaala, pero gusto niyang maalala na ang lahat upang mahabol ang mga panahong nawala sa kanila ang kanyang pamilya. You'll meet her soon, my Angela, soon. Mami? Napalingon si Angela sa tinig na nagmumula sa kanyang likuran. Isang munting batang babae ang nakasuot ng pink dress at may party hat sa ulo ang nakita niya. Nakangiti ito sa kanya at kumakaway. Nasa isa silang birthday party. The little girl ran to her. Ibinukas naman ni Angela ang mga kamay para salubungin ng yakap ang anak. Niyakap siya ng bata at hinagkan siya sa pisngi. Happy birthday, Mommy! Bati sa kanya ng bata. Thank you, my UK. Lumapit sa kanila si Aida na may dalang cake. Ibinaba nito ang cake. Kapantay ni UK at Angela na nakaupo. What's your wish, Mommy? Ngumiti si Angela kay UK, saka pumikit sa tapat ng cake. I wish my family to be happy, healthy, and safe. Hinipan niya ang cake saka nagmulat. Sumalubong naman sa kanya ang nakanguso na mukha ng bata. Oh, bakit nakanguso naman ang UK ko? Tanong niya. It seems like she doesn't like your wish. Am I right, UK? Tumango si UK sa sinabi ng ama niya si Aidan.
Why, baby, you don't want our family to be happy? It's not like that, Mommy. You didn't include my baby brother on your wish. Nagtatampang wika ng bata. Angela cracked a smile as she held her daughter's hand. I don't have to wish for it, baby, because it's already came true. Napanganga si UK, maging si Aiden sa sinabi niya. Really, Mommy? Magkakaroon na ako ng baby brother? Magiging big sister na ako? UK beamed at Angela. Yes, Ate UK, magiging big sister ka na pero hindi pa alam ni Mommy kung baby brother ba ang nasa tummy ko. Angela explained. Napangiti naman siya sa asawa na ngayon ay halos di na nakagalaw sa kanya tatayuan. Hey love, are you okay? Totoo ba ang sinabi mo? We're expecting another baby? You're pregnant, my love? Bakas ang gulat at saya sa mukha ng asawa habang nakatingin sa kanya. Hindi mawari ni Angela kung ngingiti ba ito o iiyak sa tuwa. She smiled at him. Yes, my love. I'm 18 weeks pregnant. Niyakap siya ng asawa sa sobrang saya. Yumakap naman sa hita nilang mag-asawa ang 2 taong gulang nilang panganay na si London, aka UK. I love you, my Angela. Bulong sa kanya ng asawa sa gitna ng kanilang yakap. I'm hoping for a boy. Dagdag pa nito na nakapagpangiti na malapad sa kanya. Wala nang makakapantay pa sa saya na nadarama niya. She has the perfect family that she'd been dreaming of. Wala na siyang mahihiling pa until... It was her scheduled check-up to her OB. The clinic was just few blocks from their subdivision, kaya hindi na siya nagpa-drive kay Walton. Mag-isa siyang nagtungo doon. She was driving smoothly when the traffic light on the crossroads said stop. She halted and waited for the go signal. The light turned green. She stopped on the gas and drive. When she heard a loud bang, she knew something hit her car so hard that it rolled down the road. Para niyang niyanig ang kanyang mundo sa lakas ng impact ng bumangga sa kanya. Ramdam niya ang pagbaliktad ng ilang beses ng kanyang kotse na sinundan ng malakas na pagsabog. It was not her car that exploded. It was the car that hit her. Then, she saw blood everywhere. Her face and her hands were filled with her own blood. Her head hurt. It's hurting her badly. She felt a sudden pain down her. When she looked at her thighs, blood was oozing out of her. No! My baby! No! She started to cry. Help! Save my baby! Help! Nangihina na siya. Wala na siyang lakas para gumalaw. She reached out for her tummy to feel the baby inside her. Hold on, baby, please. Stay with me. And everything went black. My baby! Napabalikwas ng bangon si Angela. Ramdam niya ang pawis sa noo niya. It was real. It was her memory before the accident. Bumalik ba mga alaala niya? Naalala na niya ang lahat. Angela, are you okay? Nilingon ni Angela ang katabi. It was Aiden looking at her. It was her loving, supportive, and understanding husband. Bonus na ang kagwapuhan nito at ganda ng katawan. Nag-aalala ito sa kanya. Muli niyang naalala ang sanggol sa sinapupunan ng araw na maaksidente siya. Napahagulgol siya ng iyak. Agad naman siyang dinaluhan at niyakap ng asawa. What's wrong, Angela? May naaalala ka ba? Sumasakit ba ang ulo mo? I remember everything now, love. Umiiyak ng turan. I lost our baby. I lost our precious baby. Mas lalong lumakas ang iyak niya. Shh! Walang may gusto na nangyari sa anak natin, love. It was never your fault. Aiden softly patted her back to calm her. I'm happy to know that your memories are back. I could have saved our baby. I should have been more cautious. Hindi niya mapigilan na sisihin ang sarili sa nangyari. Sana, hindi na lang ako nag-drive noon. Sana isinama ko si Walton. Hindi sana nawala ang baby natin. Love, it was all in the past. Alam ko kung nasaan man ang baby natin, ay masaya na siya. Ginawa mo ang lahat para alagaan siya noong nasa sinapupunan mo pa siya. Accidents happen. We just have to accept the aftermath of the accident. Nagpatuloy siya sa pag-iyak hanggang sa unti-unti siyang kumalma. Her baby is gone. It was not her fault but it was somebody's fault. It was Pauline.
Her sister killed the precious life inside her. She started to feel mad towards her sister. Hindi siya magiging panatag hanggat hindi niya na isusumbat sa kapatid ang ginawa nito.